Nandyan na naman ang crush natin! Sigaw ng isang matabang babae sa kagrupo nito. Naiyuko na lamang ni Cheryl ang kanyang ulo para iwasan ang tingin ng iba. Bad trip lang kasi may kasama siyang gold digger na alalay. Narinig niya iyon malapit lang sa dinaanan nila. Humigpit naman ang hawak ni Edsel sa kanyang kamay para iyong nagsasabi na wag nang pansinin. Pero kahit anong pilit niyang wag pansinin iyon, nasasaktan pa rin siya. Ang dami mo talagang fans, pagsasalita niya na mahina. Pero ikaw lang ang gusto kong bigyan ng pansin. Wika nito, pabiro niya itong kinurot sa braso. Ang bolero mo talaga? Na malagpasan nila ang mga tao ay pumili na sila sa mga isda. Marami pa rin namang nakasunod sa kanila. Hindi agad nakasagot si Cheryl dahil sa mga naririnig niya noon. Sa tuwing niyayaya siya ng kanyang boyfriend na lumabas sila para kumain sa restaurant o maging sa pag-shopping ay talagang agad siyang humindi. Sana hindi na lang talaga ako sumama sa'yo. Biglang sambit ni Cheryl. Tinignan niya ang kanyang boyfriend. Diretso lamang ang tingin nito. Hindi kasi siya nito makikita. Parati ka na lang ganyan. Bakit ba ang bilis mong maniwala sa sinasabi ng mga tao? Ako ang mahal mo. I am the one and only person who knows your personality. Kung ano man yung sinasabi ng ibang tao, hindi na yung importante. Paliwanag ito sa kanya. Lumapit siya sa boyfriend. Hinawakan ni Cheryl ang kamay nito. Nahihiya lang talaga ako. Totoo naman kasi ang kanyang sinasabi. Simula noong sinagot niya si Edsel, marami na agad na mga tao ang tutol sa kanila. Dahil lang sa sobrang yaman ni Edsel ay pineperahan lamang daw niya ito. She was not a gold digger. You don't have to worry, darling. Ako lang dapat ang intindihin mo. All of the people around us ay walang magawa sa buhay. Wika nito sa boses sa pinapaamo siya. Bumuntong hininga siya. Natatakot talaga siya sa mga sinasabi ng mga tao. Mahal mo ba ako, darling? Kahit anuman ang narinig mo sa ibang tao? Sunod-sunod niyang tanong dito. Ngumiti si Edsel. Diretso pa rin ang tingin nito. Liligawan ba kita kung hindi kita mahal? Pipiliin ba kita over other girls kung hindi kita mahal? Damang-dama niya ang bawat diin ng salita nito. Muli siyang napabuntong hininga. Niyakap na lamang niya si Edsel. Ay, sige na nga. Hindi ko naiintindihin ang mga sinasabi ng ibang tao. Wika niya sabay lingon sa paligid. Lumapad naman ang ngiti ni Edsel. Yan dapat. Hawak nito ang tungkod. Siya ang naging alalay. Sana makayanan ulit niya ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa kanya. Madali lang kasi silang nakilala ng mga tao dahil isang sikat na personalidad si Edsel. Wala kang ibang iintindihin kundi ako lang. Kung may maririnig ka mang salita, huwag mo silang pansinin. Paliwanag pa nito, marami pa silang piniling paninda. Kahit papaano ay gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Ilang minuto pa ang lumipas ay maraming tao ulit ang nakabuntot sa kanila. At nang makita sila na maraming tao ay nagtilian agad ang mga kababaihan. Ang swerte ng babaeng yun! Nakapangasawa ng bulag. Sigurado akong nagnanakaw na yan ng maraming pera sa lalaki. Hindi niya alam kung nagpaparinig pa sa kanya ang mga tao o hindi lang talaga matanggap ng mga ito na ang isang sikat na tao ay mas pinili siyang mahalin. Bakit pa kasi nabulag ang lalaking to? Gusto niyang isatinig yun. Ang alam niya na aksidente si Edsel. Isa yun dahilan para mabulag ito. Ang dami nating pinamili. Ano bang may doon? Taka niyang tanong na makabalik na sila sa kotse. Bibisita kasi sina mama at papa dito galing sa Canada. Gusto ko na rin nilang ma-meet. Imporma nito. Dahil doon ay agad siyang kinabahan. Lihim siyang napakagat ng kanyang labi. Sadyang hindi pa siya handa na ma-meet ang mga magulang nito. Pwede bang umalis na lang ako sa araw na iyon? Kailan ba yun? I am not really ready to meet your parents. Natatakot ako sa kanila. Nahihiya niyang paliwanag.
Nginitian lamang siya nito. Nope. Mabait naman ang mga magulang ko. Parati ko rin namang ikinuwento sa kanila ang tungkol sa iyo. Sa puntong iyon, hindi pa rin siya sigurado. Maraming beses na kasi siyang nakakita ng mga teleserye na kung saan sobrang stricto ng mga parents ng isang mayamang pamilya. Darling, alam mo naman na hindi pa talaga ako handa. Natatakot din kasi talaga ako. Diin pa niya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Edsel. Hindi talaga kasi nito gusto ang kanyang mga desisyon. Parati ka na lang talagang ganyan. Malungkot itong sabi. Para itong nagtampo. Kumipot naman ang kanyang bibig. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Giit pa niya dito. Hinawakan ni Edsel ang kanyang kamay. He caressed her hands. She felt a tingling. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman ko. But how many times I will tell you that you don't need to worry? Giit ni Edsel. Humigpit naman ang hawak nito sa kanyang kamay. Siyempre, kailangan niyang protektahan ang sarili. I just can't do it. Depensa niya. Hinalikan ni Edsel ang kanyang kamay. You will be there. Sigurado akong may iba ang paniniwala mo. Excited na rin kasi silang makita ang magiging asawa ko. Ngumiti na lamang siya ng pilit. Wala na naman siya magagawa dahil pipilitin din naman siya nito hanggang sa pumayag talaga siya. Bukas na talaga sila bibisita. Biglang pagsasalita nito. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng kaba. Bukas sa pala iyon. Hanggang sa makarating na sila sa bahay ni Edsel. Uwing-uwi na siya. Gusto na niyang takasan ang boyfriend niya, pero syempre, hindi niya yun gagawin. Mahal niya ito. Tutulong na lang ako sa paghahanda ng mga pagkain mamaya. Presenta ni Cheryl. You don't have to. Ano pang gagawin ng 5 tagapagluto sa mansyon na ito? Tigil ni Edsel sa kanya. Wala na naman siyang nagawa. Gusto ko lang talagang tumulong. Giit pa niya. Alam ko naman yun. Ang gagawin mo lang ngayon ay mag-relax. Manood ka ng movie doon sa salas. Sasamahan kita habang nagiinom ako. Sabi nito, inilalaya na naman niya ito papunta sa salas. Agad na rin siyang nanood ng magandang movie. Habang nanonood sila, kinatitigan niya si Edsel. Biglang napaisip si Cheryl. Bulag pa talaga ang boyfriend kong to? Gusto niyang itanong ito kay Edsel. Minsan kasi ay napapaisip siya. May mga araw kasi na parang nakakakita ito. Hindi lamang niya iyon pinansin dahil nga naaksidente naman ito. At ano naman ang magiging dahilan nito kung nagpapanggap lang itong bulag? Darling, ang lalim yata ng iniisip mo. Pagsasalita ni Edsel. Ngumiti siya na simple. May iniisip lang talaga ako. At ano naman yun? Tanong nito. Agad siyang nag-isip ng idadahilan. It's about you. Baka kasi napipilitan ka lang sa akin. Baka isang araw, naniniwala ka na sa ibang tao. Tumawa naman si Edsel na para bang nagbibiro lamang siya. Diba sinabi ko naman na yun sa'yo noon? You don't have to worry about me. Ikaw lang ang mamahalin ko. Well, naiintindihan naman kita kasi bago lang tayo magjowa. But please do trust me, Cheryl. Huminga siya ng malalim. Simula talaga noong nakilala niya si Edsel, alam niyang maunawain na lalaki ito. Maswerte siyang napili niya itong mahalin. May tiwala naman talaga ako sa iyo eh. Natatakot lang ako na baka isang araw, gigising na lang ako na sobrang galit mo na sa akin. Paliwanag niyang nalulungkot dahil sa naiisip. Dahil nga siguro yan sa pinapanood mong movie. Natatawang tugon ni Edsel. After he said that, hinawakan nito ulit ang kanyang kamay. Hinalikan nito. Baka nga ikaw pa itong bigla na lamang magagalit sa akin isang araw. Diin nito. Natigilan siya. Mangyayari kayang araw na yun? Ang tanong niya yun ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. Tumitig na lang din siya sa kanyang pinanonood na movie.
kapag Juan ay hindi na nakapagpigil si Cheryl. Bakit bigla ka nalang natahimik dyan? Taka niyang tanong. Natawa naman ito na mahina. Na-realize ko lang kasi na darating pa rin talaga ang araw na bigla na lamang tayo magkagalit sa isa't isa dahil sa isang problema. Pero kung darating man yun, I am sure that we can make it right. Tumango naman siya. Kahit naman siya ay yun din ang gagawin. Ayaw niyang tatagal ang problema at baka maging dahilan pa yun ng mas malalang problema. Basta mahalin mo lang ako, darling. Malambing na wika ni Edsel. Hindi siya sumagot, bagkus hinawakan niya ang pisngi nito. Nagpatuloy na lamang siya sa panonood. Kinabukasan, bawat oras na lumilipas ay kinakabahan na talaga si Cheryl. She was going to meet Edsel's parent. Hindi pa kasi niya kilala ang mga ito. Nasasala sa siya ngayon, kasama niya si Edsel. Nagbihis siya ng magara at ganoon din si Edsel. Magkahawak kamay silang nakaupo sa mahabang sofa. Paparating na ba sila dito? Kinakabahan niyang tanong. Humigpit ang paghawak ni Edsel sa kanyang kamay. Please calm yourself. They will not eat you, darling. Mabait sila. Paninigurado ni Edsel. Hanggang sa bumukas na nga ang malaking pintuan, bumungad sa harapan nila ang simple lamang na mga magulang ni Edsel. Mom! Dad! Masayang bungad ni Edsel. Inilalayan niya ito tumayo. Inilalayan din niya itong makalapit sa mga magulang nito. Siya naman ay parang maamong aso na nagtatago. Kamusta na ang anak ko? Tanong agad nito sa marahang boses. Ang mama yun ni Edsel. Ayos lang ako, Mom. Magaling kasi ang attendant ko. Here. She is my girlfriend. Cheryl is her name. Pakilala ni Edsel. Nahihiya siyang ngumiti sa mga magulang nito. Kinatitigan siya agad ng mga ito hanggang sa bigla na lamang itong lumapit sa kanya at niyakap siya. Nice to meet you, Iha. Masaya nitong bulong sa kanya. Nalaki naman ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Nice to meet you po. Bati niya din. Yumakap ang ama ni Edsel dito. Nang kumalas na ang mama nito ay nag-aya na si Edsel na kumain na agad sila. Masarap ang luto ngayon. Pagmamayabang ni Edsel, nakasunod lamang siya sa mga ito. Nasa huli siya. Nang marating na nila ang kusina, ay inalalayan agad niya si Edsel. Pagtapos ay nakaupo na siya. Mukhang ang dami natin pag-uusapan mamaya, anak. Pagsasalita ng mama nito. Mom, Dad, I want you to be good to my girlfriend. Nahihiya pa kasi siya sa inyo. Biglang kwento ni Edsel. Napatitig na lamang siya sa boyfriend. Natawa kapag Juan ang mama nito. Lumingon agad ito sa kanya at nagsalita. You don't have to worry, Iha. Hindi kami masamang mga nilalang dito. Sabi nito, gumaan bigla ang kanyang katawan. At welcome na welcome ka sa pamilya namin. Tomorrow, magbanding agad tayong apat. Para mas lalo ka pa naming makilala. Our son just could not stop pestering us about you. Sobra siyang in love sa'yo. Kaswal na sabi nito. Sa minutong yon, doon niya na-realize na mali pala siya. Mabubuti pala ang mga ito. Marami pang napag-usapan ang mga ito. Tsaka lamang siya sasagot kung tinatanong. At nang matapos na sila ay pumunta na muna siya sa kwarto. Ilang minuto ang lumipas ay lumabas siya. Nang nasasalas na siya ay wala doon ang mama ni Edsel at si Edsel. Nasa labas sila ng bahay. Imporma ng papa ni Edsel sa kanya na makatingin ito. Tumango siya. Maraming salamat po. Ayaw naman sana niyang gambalain ang dalawa ay gusto pa rin niyang formal na makilala ang mama nito. Hindi pa kasi nito nasabi talaga ang pangalan nito. Kaya na makalabas na siya ay pumunta siya sa hardin. Dahan-dahan lamang ang kanyang mga hakbang. She was about to step into it.
Natigilan siya nang may narinig siyang nagpanginigs ng kanyang buong katawan. Hindi to maaari. Bakit nagawa ito ni Edsel sa akin? Nasabi na lamang yun sa kanya sarili. Pinunasan niya ang mga luha. Masaganang tumulo. Gusto man niyang umalis ay may nag-udyok pa rin sa kanya na makinig sa lahat na pag-uusap ng dalawa. Ano bang gusto mong mangyari, Edsel? Gusto niyang isatinig iyon. Cheryl did not want to leave, but how she could endure the pain. 2 linggo na siyang nalayo kay Edsel at sobra siyang nasaktan sa naging desisyon. She missed him so much, but she could not bear the pain she felt. Wala ka bang gagawin ngayon? Tanong ng kanyang itay nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Ayaw ko pa pong lumabas eh. Ang sakit po ng puso ko. Sambong niya. Agad naman nalaki ang mga mata ng kanyang tatay. Ano ka mo? May sakit ka sa puso? Tara na nga sa ospital para magamot ka agad. Nag-aalalang ayon nito. Napangiti na lamang siya. Ever since talaga, walang sense of humor ang kanyang Papa Eddie. Pa naman, nasaktan po ako. Giit niya. Kapag kwan ay natawa na lang din ito. Tungkol na naman yan sa boyfriend mo? Hindi lang ako makapaniwala na magagawa niya akong lokohin. Mabuti na lang talaga ay nalaman ko agad yun. Wika niya. Inaalala niya ang mga narinig niyang usapan. Si Edsel ba ka mo? Niloko ka lang. Ano gusto mo? Puntahan ko siya at bugbugin? Naramdaman niyang galit na ito. Hinawakan na lamang niya ang braso nito. Pa, hindi na kailangan. Ang gusto ko na lang pong mangyari ay makalimutan ko po siya. Bumuntong hininga naman ito. Niyakap na lamang siya at dahil doon ay tumulo na ang kanyang mga luha. Ano ba yan? Sobrang aga pa para magdrama ako. Kiit niya. Humiwalay sa yakap niya ang tatay niya. Hindi ito ang gusto ng mama mo. Naalala ko, noong bago siya mawala sa mundo, ay sinabi niyang hindi kita dapat nakikitang umiiyak. Napangiti siya. Si mama talaga, oh. Siyempre normal lang to. Wika niya. Muli siyang niyakap ng Papa Eddie niya. Ayaw lang namin masaktan ang nag-iisa naming prinsesa. Giit nito. Natawa na lamang siya bilang ganti. Simula talaga noong makauwi siya ay walang araw na hindi siya nito pinapasaya. Kaya naman kahit papaano ay nakakalimutan niya si Edsel. Kamusta na kayang lalaking yun? Sabi niya sa kanyang sarili. Hanggang sa nagpaalam na muna ang kanyang Papa Eddie. Naiwan siya sa kwarto. Bigla ring tumunog ang kanyang cellphone. Ang totoo niyan, araw-araw niyang naririnig na tumutunog ang cellphone pero hindi na lamang niya yung ginagalaw dahil nakakatakot siyang. Bumalik na naman siya kay Edsel. Hindi na ako babalik sa lalaking yun. Gusto niyang isatinig iyon. Sandali pa ay muli na naman tumunog ang kanyang cellphone kaya hindi na siya makatiis pa hanggang sa namalay na lamang niyang kanyang sarili na sinagot na ang tawag. Ang rupok ko talaga. Inis niyang sabi sa kanyang sarili. Hello, darling? Pungad agad ni Edsel. Hindi siya agad sumagot. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi dahil pinipigilan na lamang niya ang kanyang emosyon. Darling, bakit ka ba umalis na lang na hindi man lang nagpapaalam sa akin? Nasaan ka ba ngayon? Sunod-sunod itong tanong. Medyo nakaramdam na rin siya ng inis. Para bang wala lamang nito ang nararamdaman niyang galit dahil nagsinungaling ito sa kanya. Cheryl, galit ka ba sa akin? Anong dahilan? Muling pagsasalita nito, hindi siya agad nakasagot. Galit na talaga ang kanyang naramdaman. Huminga siya ng malalim. Magsalita ka naman, oh. I really miss you. Malambing pa ang boses ito. Edsel, bakit ka nagsinungaling sa akin?
pagsasalita niya, dahilan para matahimik si Edsel sa kabilang linya. Kaya muli siya nagsalita. Ang sakit lang isipin na hanggang ngayon ay iniisip kong hindi ko alam ang tungkol sa pagkabulag mo. Bakit ka nagsinungaling? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Edsel sa kabilang linya. I will explain to you everything. Sana maintindihan mo. Paliwanag dito sa magaan pa rin na boses. Napasinghap na siya. You don't have to. Tapos na tayo. Makikipag-break na ako sa'yo. Ito na ang huling pagkakataon na may komunikasyon tayong dalawa. After this, everything will be gone. Nasasaktan siyang sinabi niya iyon, pero hindi niya matanggap ang panloloko ni Edsel sa kanya ng harap-harapan. She was not fool enough to stay again. No! Hindi ako papayag na maghiwalay tayo, darling. Aayusin ko ito. Kung malalaman mo lang sana ang dahilan ko, ay baka magbago paniniwala mo. Please, don't make it that way, darling. Malungkot ang boses ito na puno ng pagsusumamo, ngunit buo na talaga sa isip ni Cheryl na hindi na siya babalik pa. He fooled her. That was enough to stay away from him. Hindi ko na kailangan maniwala sa'yo. Niloko mo na ako. Ano pang maasahan ko sa'yo? Lolokohin mo lang ako ulit. Sigaw niya dito. Narinig niya ang pagsinghot nito sa kabilang linya. Umiiyak na ba siya? Hindi mo ko naiintindihan eh. Wala na siyang dapat pang isagot kay Edsel. Agad na siya nagbaba ng kanyang tawag. Nilagay niya agad ang number nito sa blacklist. Ang kapal na mukha mo! Sigaw niya kapag Juan ay kumatok ang kanyang Papa Eddie sa pintuan. Anak, bakit ka ba nagsisigaw dyan? May bisita ka dito sa labas. Imporma ng kanyang papa. Agad na nangunot ang kanyang noo. Wala naman ako inaasahang bisita ah. Ayaw man niyang lumabas ang kwarto ay baka mapagalitan na naman siya ng kanyang tatay. Nag-ayos na lamang siya ng sarili at nagbahid ng luha. Hanggang sa makalabas na siya ay nadatnan niyang may lalaking nakaupo sa kawayan nilang upuan. Pa! Sigaw niya. Ngunit na lumingon sa kanyang lalaki ay kitang-kita niya agad ang pamilyar nitong muka. At ang ngiti nito, na-miss na niya yun. Cheryl! Sambit nito sa paos sa boses. She missed that kind of voice. Hector! Sigaw niya ng malakas. Nilapitan na niya ito. Agad niyang nilapitan ng kaibigan. Anong ginagawa mo dito? Pa kanyang tanong na magkahiwalay na sila sa pagyayakapan. Natawa si Hector. Bumibisita lang ako. Nalaman ko kasi na nandito ka raw. Hindi mo ba ako na-miss? Kinurot niya ito sa braso. Sino bang hindi makakamiss sa'yo? Giit niya. Malapad naman ito ngumiti. Sadyang na-miss niya ang kababata niyang kaibigan. Teka nga, bakit ka ba nandito sa probinsya? Ang nachismis ko ay nakabingwit ka na isang mayamang lalaki. Natatawa ito. Hindi niya sana sasagutin ang tanong nito, pero best friend niya ito. Sinaktan ako ng lalaking yun. Diretso niyang sabi. Natigilan naman agad si Hector. Patay ka dyan. Mukhang mali nga siguro ang narinig kong nagbakasyon ka lang dito. Natawa na lamang si Cheryl. Ayos lang talaga na nandito ka. Gusto ko rin naman kasi may kausap. Pagdadahilan niya. Kahit ang totoo naman talaga ay gusto niya mapag-isa siya sa kanyang kwarto. Kung ganoon, isang araw tayo magkakwentuhan. Masayang sambit ni Hector. Hindi na talaga niya napigilan ang kanyang malakas sa tawa. Hanggang kailan na hindi ka pa rin talaga nagbabago ha? Ako pa. Bakit naman ako magbabago? Giit nito. Magsasalita na sana siya ay hinilan na siya nito palabas ang bahay. Saan mo naman ako dadalhin? Ta kanyang tanong. Ngumiti ng nakakaloko si Hector sa kanya. Sa dati natin pinupuntahan. Nalaki naman agad ang kanyang mga mata nang maalala iyon.
Muntik ko pang makalimutan ang tungkol doon na. Giit niya. Kinurot ni Hector ang kanyang pisngi. Sa minutong yon, biglang kumabog ang kanyang puso ng kay bilis. Ano tong naramdaman ko? Hindi niya yon pinansin. Huwag mo lang talaga subukan na kalimutan ang kubo natin. Para namang nagtatampo si Hector. Na makabawi siya doon na siya ngumiti. Tara na nga doon. Isa sa parati nilang pinaglalaruan ay ang kubo. Isang maliit lamang yon, pero marami na silang alaalang na ilagay sa kubong yon. Kaya namisa talaga ni Cheryl ang pagkabata niya. Nang marating na nila yon, ay namangha siya sa nakita. Bakit parang nagbago ng kubo na ito? Nagtatampo na agad siya. Promise kasi nila sa isa't isa na hindi ito babaguhan ng disenyo. Tumingin sa kanya si Hector na parang nagmamakaawa, wag niya itong saktan. Nagkaroon kasi ng bagyo. Lagapak ang kubo na ito. Walang natira. Nakalimutan ko rin ang disenyo. Kaya yun, naiba na. Paliwanag nito. Nabuga na lamang siya ng malalim na hininga. Ay, hindi naman big deal. At least, may bagong kubo na. Para namang nakunan ng tinig sa katawan si Hector. Pumasok na nga tayo. Ayaw pa nito. Nang nasa loob na sila, ay agad niyang nakita ang isang maliit na lamesa na puno ng maraming pagkain. Wow! Naghanda ka ba para sa akin? Namamangha niyang tanong. Tinignan niya si Hector. Nagkibit ito ng balikat. Hindi yan para sa'yo. Alay ko yan. Agad na nakaramdam ng takot si Cheryl. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nangihinayin talaga siya dahil ang sarap pa naman ng mga pagkain ang nakahain sa lamesa. Tumawa ng malakas si Hector. Utu-utu ka pa rin talaga hanggang ngayon. Nilapitan niya ito at hinampas ang pabiro sa braso. Buisit ka? Naasar niya sambit. Tumawa-tawa ito. Kumain na tayo. Masarap itong mga niluto ko. Naalala naman niya noong bata sila na kahit asin lang ang spice ay talagang napapasarap si Hector. Habang kumakain pa sila ay marami na agad sila napagkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay. Sa mga oras sa iyon, si Hector ang nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Ang isang linggo ay naging isang buwan. Ang isang buwan ay naging isang taon. Mabilis sa lumipas ang mga araw. Welcome to the Christian world, baby Assie! Masayang sigaw ni Cheryl. Tinignan niya si Hector na nasa kanyang tabi. Ang cute talaga ng anak mo, She. Komplimentado naman nito. Nasa bahay na sila ngayon habang ipinagdiwang ang christening ng kanyang anak. Sa loob ng isang taon, buntis siya. Hindi mo pa ba sasabihin sa akin kung sino talagang ama niyan? Tanong ni Hector. Magkatabi kasi silang dalawa. Ang mga bisita naman ay busy na sa pagkain. Ngumiti lamang siya dito. Hindi mo na kailangan malaman yun. Baka puntahan mo at bugbugin mo. Paliwanag niya. Simula kasi noong nabuntis siya, kinukulit na siya ni Hector kung sino ang asawa niya. Walang alam kung ano ang tunay na identity ni Edsel kaya itinago na lamang niya yun kay Hector, sa kanyang Papa Eddie at sa mga tao na nagtatanong. Ang damot mo naman, para ka namang hindi kaibigan. Para naman itong nagtatampo. Hindi mo nga din sinabi sa akin na may asawa ka na pala. Giit din niya ito. Tumawa si Hector. So, magtaguan na lang tayo dito? Hindi ba't best friend naman tayo? Natawa na lamang siya. Basta, hindi naman importanteng lalaking yun. Mas mabuti na lang na mailayo ko siya sa inyo. Ngunit tumahimik si Hector. Hay, sige na nga. Sasabihin ko na lang sa'yo. Naiinis ang sambit. Agad naman lumingon sa kanya si Hector na maliwanag ang mga mata. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Pautangin mo rin ako ah. Sinampal naman niya ang braso nito. Bumalik ka na nga sa asawa mo. Baka kung ano pang isipin ng babaeng yun. Biglang ulit natawa si Hector.
Iniba mo na naman ang usapan. Sabihin mo na kasi ang pangalan. Bumuntong hininga na lang siya. Matagal na kasi niyang hindi nabanggit ang pangalan ng ama ng kanyang anak na si Asi. It's Edsel Endores. Ano? Napasigaw si Hector kaya maraming napatingin sa kanilang dalawa. Ngumiti lamang siya sa bisita para sabihin wala lang ang sigaw na ito. Nagsasabi ka ba ng totoo? O nang-good time ka lang sa akin? Namamanghang tanong nito. Hinampas niya ang braso na sobrang lakas. Magsasabi ba ako sa iyo kung nagbibiro lang ako? Kumibot-kibot talaga ang bibig ni Hector. 1 taon mong itinago sa kanyang buntis ka. Tumango siya. Wala siyang pakialam kung hindi niya nasabi kay Edsel ang tungkol sa kanilang anak. Kaya wag kang maingay. Ikaw lang ang nakakaalam nito. Kasi kung sasabihin ko kay Papa, baka puntahan niyang lalaki na yon. Sabi pa niya. Hindi lang ako makapaniwala kasi sobrang bata mo pa. Sana man lang nanghingi ka ng pantustos sa lalaking yun. Pagkaalala ang nahihimigan niya sa boses ito, nahihirapan naman talaga siyang alagaan ng kanyang anak, kinaya na lamang niya. Hindi nga sapat ang binibigay ng kanyang papa. Hindi rin naman kasi siya makapagtrabaho kasi walang magbabantay ng kanyang anak. Isa yun sa pinoproblema niya. Basta, makakaya ko itong buhayin mag-isa. Giit niya. Napatitig na lamang sa kanya si Hector at napalinga-linga ito. Inaasikaso na lang niya ang mga bisita hanggang sa natapos ang pagdiriwang na yon na naalala niya ang mga sinasabi ni Hector tungkol kay Edsel. Lumipas ang 2 linggo ay naging malas ang buhay ni Cheryl. Naaksidente ang kanyang Papa Eddie. Ikinabahala niya iyon dahil ito lang kasi ang inaasahan niya. Anak, wala na akong ipon. Hindi ko na alam kung saan kukuha ng pera para sa anak mo. Mabuti na lang talaga ay may malaki akong niyugan. Iyon na lang ang bubuhay sa atin. Paliwanag ng kanyang papa habang nakasandal ito sa tungkod. Napabuntong hininga na lamang siya, tinignan niya ang kanyang anak. Ang malas ko naman sa batang to. Bigla niya sabi na ikinagulat ng kanyang Papa Eddie. Wag mo yan sabihin. Walang alam si Azzy na nabubuhay siya sa mundo. Kaya wag mo siyang sisisihin. Giit nito, naipikit niya saglit ang mga mata. Pa, baka pwede mong bantayan ang anak ko. Ako na muna ang magtatrabaho. Malungkot na tumingin sa kanya ang papa. Hindi mo yang gagawin. Bata pa si Azzy. At kahit gusto ko mang bantayan siya, ay hindi ko rin naman kaya dahil hindi pa ako sanay sa sitwasyon ko. Malungkot itong wika. Huminga siya ng malalim. Kung si Hector naman ang hingan niya ng pabor, may mga anak na rin ito. Kaya napatitig na lamang si Cheryl sa kawalan. Kapag Juan ay tumikim ang kanyang papa, nilingon niya ito. Ibigay mo na lang kaya yan sa papa niya. Sa station niya. Napatitig siya sa kanyang papa. Wala pa sa isip niyang gawin yun, pero sa sitwasyon na mayroon siya ay talagang magagawa niya iyon. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa amang anak ko. Diin niya. Tumitig na lamang ang kanyang papa sa apo nito. Napaluhan na rin si Cheryl dahil nahihirapan talaga siya. Sa sitwasyon nila, wala talaga silang matatakbuhan. Hindi naman kasi sila mayaman o may kaya. Para sa kapakanan ng anak mo, She, wala kang ibang matatakbuhan kundi ang ama niyan. At hanggang ngayon hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino ba talaga ang ama niyan. Yun bang mayaman na nachichismis sa mga tao? Napabuntong hininga na lang siya. Tumango si Cheryl. Mayaman ang ama ni Asi pa. Sobrang yaman. Kaya niyang buhayin ng anak ko. Paliwanag niya. Sino nga? Pilit nito. Si Edsel Endores. Nagpipilitan niyang sagot. Dahil sa kanya sinabi ay nanlaki ang mga mata nito. May maniniwala kaya yan sa'yo? Isa yun sa pinoproblema niya.
1 taon na rin kasi, pero baka hindi na ito maniniwala sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko talaga. Nalulungkot niya sabi. Tinignan niya ang anak na biglang umiyak. Tumayo na siya at bumalik sa kwarto para magpadede dito. Anak, sorry kung hindi kita mabigyan ng magandang buhay ha. Malungkot ang kanyang boses. Natigil naman ito sa pag-iyak. Nag-isip siya na pwedeng gawin hanggang sa nakita niya ang isang basket. May ideya agad na pumasok sa kanyang isipan. Kinabukasan ay niluwas niya ang probinsya. Dala ang basket na nakita sa kanyang kwarto at ang kanyang anak. Nagiiyak siya sa bus dahil ayaw niyang gawin ito. I'm sorry, Asi. Kailangan ko itong gawin, okay? But I promise you, nakukunin kita kapag mayaman na ako. Bulong niya. Panay lamang ang kanyang ina habang nasa biyahe. Hindi lang kasi niya masikmura ang kanyang gagawin sa anak. Hanggang sa 3 oras na ang lumipas ay natagpuan na lamang niyang kanyang sarili sa harap ng malaking mansyon ni Edsel. Anak, babalikan kita. Sana makilala mo pa ako. Magpapayaman muna si Mama. Kinausap niya ito na para bang naiintindihan siya nito. Sinigurado ni Cheryl na nakadisguise siya ng maayos. Inilagay na niya sa harap ng gate ang basket at inilagay doon ang anak. Kasama ang kanyang anak ay ang birth certificate nito at isang mahabang sulat na galing sa kanya. Tulo ang kanyang luhang ginawa iyon. Ang sama kong ina. But this is for your own good, Asi. Natabunan na ng luha ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagpunas ay siyang pag-iyak nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang binigyan niya ito ng dede. Goodbye, Asi. Sobra siyang nasaktan sa sinabi niyang yon. Tinakluban na niya ang basket. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinindot ang doorbell na maraming beses. Tumalikod na agad si Cheryl. Nang may makita siyang malaking puno sa unahan, ay nagtago siya doon. I'm sorry, my little Asi. Naiiyak na talaga siya. Hanggang sa nakita niya si Edsel na lumabas mismo ng gate. Agad nitong nakita ang basket. Umiyak ang bata kaya nagtago na siya. Hindi na niya alam kung ano na ang sumunod na mangyari. Hanggang sa kanyang pagsilip ulit ay wala na doon ang basket. Ang sakit-sakit. Napaluhod siya sa pinagtataguan niyang puno. Na makabawi na siya, ay agad na niyang nilisanan ang lugar ni iyon. Bumalik siya sa probinsya na wala ang anak at sobrang nasasaktan sa ginagawa. She, nasaan ang anak mo? Sinalubong siya ng kanyang itay, ngunit hindi na siya makapagsalita ng maayos. Niyakap na lamang niya ito na sobrang higpit. Hinaplos ito ang kanyang likuran. Ang sama kong ina pa. Sisi niya sa sarili. Ano pa kasing ginawa mo? Bumuga na muna siya ng hangin. Na makabawi na siya ay lumakad na muna siya at naupo. Inilagay ko siya sa basket. Inilagay ko siya sa gate ng mansyon ni Edsel. Paliwanag niya dito. Kita niya ang galit ng sariling ama. She could not believe what she done. Sa tingin ko ay hindi ka papatawarin ng Diyos, anak. Giit nito. Tinalikuran siya nito. Hinayaan na lang din niya ang kanyang ama dahil galit ito. Kung galit ito, mas galit siya sa kanyang sarili. Hanggang sa natagpuan na lamang niya ang kanyang sariling nagmukmok sa kanyang kwarto. Asi, banggit niya sa pangalan ng anak na punong-puno ng kalungkutan. Lumipas pa ang mga buwan ay nagsikripisyo si Cheryl. Tinuon niya ang kanyang atensyon sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Hanggang sa araw na ito ay nanalo siya ng super loto. Ang saya ko! Mayaman na tayo pa! Masaya niyang sigaw. Mas mapapalago pa niya ang kanyang negosyo. Anak, mayaman na talaga tayo! Sigaw din ng kanyang itay.
Nasasala sila nang malaman iyon sa telebisyon. Siya ang nanalo ng Super Lotto. May awa din pala ang Diyos. Masaya niya niyakap ang kanyang Papa Eddie. Kinakabahan si Cheryl sa kanyang napalunan. Nang matigil na sila sa kasiyahan ay tsaka naman siya napaiyak. Dinaluhan siya ng kanyang papa. Oh, bakit umiiyak ka dyan? Tanong nito. Hinaplos nito ang kanyang likuran. Makukuha ko ng anak ko. Nauutal niya sambit nito. Nang kumalas na ang kanyang papa ay ngumiti ito sa kanya. Talagang makukuha mo na siya. Sobrang yaman mo na, anak. Muli silang nagyakapan sa isa't isa. Iniwan na muna niya ang kanyang papa. Pumunta siya sa kwarto at hinanap ang litrato ng kanyang anak. I will get you back, Asi. Sana lang walang problema sa ama mo. Bulong niya. She hugged Asi's picture. Dahil nakuha na agad nila ang 500 million na pera, ay nagdiwang sila mag-ama sa loob ng bahay. Walang nakakaalam na nanalo siya ng ganoong kalaking pera. Pili lang din ang inibita nilang mga tao. Anong mayroon? Takang tanong ni Hector na makapasok na ito sa kanilang bahay. Tinignan niya ang kanyang papa bago sumagot. Naging success lang naman ang business ko sa syudad. Kahit papaano ay gusto kong magpasalamat sa taong tumulong sa akin. Masaya siyang binigay din kay Hector ang 20,000 pesos. Nanlaki pa ang mga mata nito. Mukhang mayaman na ang best friend ko ah. Masayang sabi nito. Niyakap niya ang kanyang kaibigan. Sige na, kumain na tayo. Nasaan palang asawa't at mga anak mo? Susunod sila dito. Sagot nito. Nagsimula na silang kumain. Nang lumipas na ang mahabang oras, nagsiuwian din naman ang mga inimbita niya. Masaya ka ba talaga, anak? Biglang tanong ng kanyang papa. Nasa pintuan sila habang tinatanaw ang umuuwi ng bisita. Bumuntong hininga siya. Masaya naman po ako. Pero kung nandito lang talagang anak ko, mukhang masasaya pa ako. Hinaplos lang nito ang kanyang likuran. Tumalikod na rin ito sa kanya. Bukas na lang tayo maglinis. At pagsimula na tayo magpagawa nitong bahay na ito. Sabi niyang nakangiti. Natulog na rin si Cheryl sa kanyang kwarto. Inaalala niya kung ano ang magiging reaksyon ni Edsel nang bigla na lamang siyang susulpot sa mansyon nito. Kinabukasan ay nagising si Cheryl dahil sa malakas sa katok ng kanyang Papa Eddie. Pa, matutulog pa ako. Reklamo niya pero hindi pa rin ito huminto sa pagkatok hanggang sa nagsalita na ito. Lumabas ka muna dyan dahil may masama akong ibabalita sa'yo. Bilis! Sigaw nito. Agad siyang napabangon. Pinunasan naman niya ang kanyang muta. Pa naman eh! Reklamo niya ulit. Hanggang sa makalabas na siya ng kanyang kwarto ay sumalubong sa kanya ang ama na hindi niya alam kung ano ang nararamdaman nito. Ang aga pa naman kasi. Giit pa niya. Halika na. Tignan mo tong balita sa TV. Imporma nito. Hinila agad siya patungo sala. Baka hindi naman niyang importante. Giit pa niya. Nanahimik na lamang ang kanyang papa. Hanggang sa marinig niya ang pangalan ni Edsel Endores ay natigilan siya. Napatitig na siya sa telebisyon. Hinahanap ka pala ng lalaking yan? Takang tanong ng kanyang papa. Di ba siya ang ama ng anak mo? Tumango na lang siya sa pagkamanghang nadatnan. Hinahanap ako ni Edsel? At matagal na niya ako hinahanap? Giit niya sa sarili. Kinabahan tuloy siya. Sinabi sa balita na 1 taon ka nang hinahanap ni Edsel Endores. Nawala ka na raw bigla at may anak daw kayong dalawa. Baka ito na ang pagkakataon mo, anak, na bumalik sa kanya. Paliwanag ng kanyang papa. Natapos na ang balita pero hindi pa tapos ang pagkagulat niya sa nalaman. Paano kung galit siya sa akin pa? Yon ang naisip niya. Tumitig sa kanya ang papa. May naghahanap bang galit sa iyo?
Tiyak naman ako na mahal ka talaga ng lalaki yun. Sabi mo nga, nagsinungaling siya sa iyo. Baka ito na ang pagkakataon mo para malaman kung ano ang kanyang dahilan. Para naman siyang naliwanagan sa mga sinasabi nito. Gayunpaman, she did not want to meet him the sooner. Anak, gusto kong sumaya ka palalo. Diretso nitong sabi. Hindi naman ako malungkot pa. Depensa naman niya. Hindi naman natuwa ito sa naging sagot niya. Kilala kita, Cheryl. Ako ang ama mo. Bata ka pa lang ay alam ko ang enerhiya mo kapag masaya ka. Napapuntong hininga na lamang siya. Masaya naman talaga ako pa. Pinipilit pa rin niya talagang pinapaniwala ang kanya sarili. Mas masaya ba na bigla na lamang umiiyak gabi-gabi? Mas masaya ba na natutulala na lang minsan? Sunod-sunod nitong linta niya. Natuod siya. Napayuko na lamang siya at niyakap siya ng kanyang Papa Eddie. Alam kong hindi ka pa nakaka-move on sa naranasan mo, anak. Kaya sa tingin ko talaga na ito na ang tamang panahon para maging masaya ka ulit. Paliwanag nito. Tumangu-tangu naman siya. Iniisip niya kung ano ang kalagayan ng kanyang anak ngayon. Pupuntahan ko ang anak ko. Sambit niya. Tinanguan siya ng papa. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Bumili ka muna ng kotse. Alam ko na magaling ka pang magmaneho nun. Sabi nito. Napangiti na lamang siya. Muntik pa niyang makalimutan na milyonarya na pala siya. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang pera na ibibili niya ng kotse. Natagpuan ni Cheryl ang kanyang sarili na tinatahak ang mansyon ni Edsel. Pagdating niya sa mansyon ni Edsel, nagdadalawang isip pa siyang lumabas. Ang importante ngayon ay ang aking anak, sambit niya sa sarili. She, ayos lang ba talaga na ikaw lang ang papasok? Pagsasalita naman ng kanyang papa, tumango siya. Mabilis lang po ito. Makuha ko lang ang anak ko. Sa kanya ay uuwi na agad tayo. Pagkatapos siya magpaalam ay nag-doorbell na agad siya. Nanginginig pa ang kanyang kamay. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang gate. Sino po kayo? Tanong ng maid. Nakalimutan mo na agad ako? Taka niyang tanong. Nang matitigan siya nito ng husto ay nanlaki ang mga mata ni Rika. Ma'am Cheryl! Ikaw pala! Matagal na po nung nawala kayo. Halipo kayo sa loob. Aya nito na hindi mawala ang tingin sa kanya. Ngumiti siya. Akala ko talaga nakalimutan mo na ako. Si Sir Edsel mo pala. Huminto na muna ito sa paglalakad. Lumingon ito sa kanya. Nasa loob po siya ng kwarto ng anak niyang si Azzy. Imporma nito na ikinatigil niya. Para lamang kaswal nitong sinabi yon, hindi siya agad makapagsalita. Anak namin yon. Pagsasalita na niya. Alam ko po, binasa kasi sa amin ni Sir Edsel ang mahabang sulat. Paliwanag nito. Gusto man niyang tanungin pa ito, ay nahihiya na siya. Ang dami pa sana niyang itatanong dito. At nang nasa loob na sila ng bahay, ay mas lalong nakaramdam ng kaba si Cheryl. Papuntahin ko ba si Sir dito o kayo po ang pupunta sa kwarto? Tanong ni Rika. Dito na lang ako maghihintay. Simpleng sagot niya. Hanggang sa naiwan na siya sa sofa. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Walang pinagbago ang buong bahay. Napangiti siya nang makita ang malaking litrato ng kanyang anak. But at the same time, she felt a guilt in her heart. Kukunin na talaga kita, anak. Giit niya sa kanyang sarili. Wala na akong pakialam sa papa mo. Niloko din naman niya ako. Kaya kahit pinabalita pa niya ako, wala na akong pakialam doon. She smiled smoothly to the picture. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakita na niya si Edsel naggaling sa second floor. Nasa salas po siya, imporma ni Rika. Agad itong tumingin sa kanyang direksyon. Na magtama ang kanilang mga mata ay para bang bumalik sa kanyang lahat ang mga masasayang alaala. Cheryl,
Malambing nitong sambit sa kanyang pangalan. Nagpigil siya ng kanyang emosyon. Na makalapit na ito ay agad din siyang tumayo. Nasaan ang anak ko, Edsel? Tanong niyang diretso. Natigilan naman ito sa naging tanong niya. Pero agad itong ngumiti. Natutulog siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong din nito. Bumuntong hininga si Cheryl. Hindi na niya ito patatagalin pa. Kailangan na niyang kunin ang anak dahil namimiss na niya ito na sobra. Kukunin kong anak ko. Diretso niyang tugon. Dahil sa kanyang sinabi ay agad na nanlaki ang mga mata ni Edsel. Titig na titig din ito sa kanya. I know I am a selfish mother. Pero hindi ko lang makitang sarili ko noon na nahihirapan ng anak ko. Paliwanag pa niya. Matagal bago magsalita si Edsel. Huwag na natin patagalin pa ito. Sabi pa niya. After all these few months, na inilagay mo lang siya sa basket at iniwan habang malakas na umiiyak. Ngayon, maglalakas ka ng loob para kunin si Asi? Nahihimigan na niya agad ang galit nito. Kasalanan niya nga yun, pero nagawa niya iyon dahil yun lamang ang nakikita niyang paraan. Natapos na yun, pinagsisihan ko ang ginawa kong kabalustugan. Nagigilty nga ako eh. Kaya please lang, ibigay mo na lang sa akin ang anak ko. Giit pa niya. Kumunot naman ang noo ni Edsel. Akala ko magiging madali lang ang lahat. Gusto niyang isatinig iyon. Nagpapatawa ka ba, Cheryl? Matapos mo sakta ng anak natin, kukunin mo siya? Hindi ko ulit ipagkakatiwala siya sa'yo. Sabi nitong nagagalit na talaga. Bigla siyang nakaramdam ng galit dito. Hindi mo siya tunay na anak. Dahil sa kanyang sinabi ay biglang napaatras si Edsel. Hindi ikaw ang tunay niyang ama dahil niloko lang din kita noon. Kung nagpanggap kang bulag, nagpanggap din ako mahal kita. I am a gold digger after all. Galit niyang revelasyon. Titig na titig sa kanya si Edsel. Hindi ito makapaniwala. You are fooling me! Sigaw nito na sobrang lakas. Lihim siyang napangiti. Nagawa ko lang yun dahil sobra ako naghirap. Kaya ngayong mayaman na rin ako, ay kukunin ko na siya. Giit niya. Pero natawa si Edsel. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kumunot ang kanyang noo. Galit niyang dinuro si Edsel. Huwag mo kong pagsabihin ng ganyan. Niloko mo rin ako. Quits na tayong dalawa. Wika niyang nangangalaitin na talaga. Ibigay mo na sa akin ang anak ko, Edsel. Napasinghap si Edsel. Wala kang makukuhang bata. Nilapitan niya ito at sinampal ng malakas na malakas. Tumagilid ito sa kabilang direksyon. Akin ng anak ko! Sigaw pa niya. Kapag kwan ay narinig niya ang pag-iyak ni Asi na sobrang lakas mula sa second floor. Napalingon siya doon. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Dali-dali niyang hinakbang ang hagdanan. Kakasuhan kita ng trespassing! Sigaw ni Edsel sa kanya. Dali-dali itong sumunod sa kanya. She was about to enter in a room, but Edsel got his arms. Itigil mo na yung kahibangan mo. Alam kong tunay kong anak si Asi dahil nagpa-DNA ako. Paliwanag nito. Kalma lamang ang boses ito. Siya naman ay sobrang natigilan. Lupaypay ang kanyang buong katawan. Binitiwan siya ni Edsel. Napayuko na rin siya. Ibigay mo na lang ang anak ko. Naiiyak na niyang sabi. Humakpang si Edsel papasok sa loob ng kwarto. Nilingon niya ito. Sumunod ka sa akin. Wika nito. Bigla namang nagliwanag ang kanyang damdamin. Kusad na pa niyang ibibigay sa akin ang anak namin? Humakbang din siya papasok sa loob ng kwarto. Nang makita niya ang crib, ay agad niyang nilapitan ito. Asi, sambit niya. Umiiyak pa rin ang kanyang anak. Akaran niya itong kinuha sa crib at nang mahawakan na niya ito ay tumulo na talaga ang kanyang mga luha. I miss you, anak.
Nahihirapan siya magsalita hanggang sa narinig niya ang pagsalita ni Edsel. Hindi ko siya maaaring ibigay sa'yo dahil anak ko rin siya. If you want, bumalik ka na rin sa buhay ko. I miss you, darling. Malambing na sambit nito. Naipikit ni Cheryl ang kanyang mga mata. Nang tumahimik na si Azzy, ay ibinalik niya ito sa crib. Galit niyang nilingon si Edsel. Kung hindi mo lang ako niloko noon, ay hindi ito mangyayari sa akin. Giit niya. She let out a heavy sigh. Hindi niya magawang sumigaw. Hindi mo naman kasi ako pinakinggan. Depensa nito. Nagawa ko lang naman yun dahil mga magulang ko. Gusto ko silang makita maging masaya. They are about to get divorced. Kaya noong nalaman ko yun, ay sakto namang na-aksidente ako at nag-take ako ng advantages. May malaki rin pala siyang dahilan. Sabi niya sa kanyang sarili. Napaupo na lamang siya sa sahig. All this time, niloloko mo ko dahil sa ganoon? Bakit hindi mo na lang kasi sinabi sa akin agad? If you just told me! Kasalanan ko rin naman. Natatakot akong sabihin ko sa iyo to. Totoong wala akong naging tiwala sa iyo. Paliwanag pa nito na dama naman niyang nagsisisi sa naging kasalanan. Problema mo na yun. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang aking anak. Sarado ang kanyang isip sa kung ano man ang gustong sabihin ni Edsel. Wala kang utang na loob. In a few months, ako ang nag-alaga kay Azzy. Saad nito, natigilan naman siya pero ang ginawa niya ay hindi ito inintindi. Nagpapasalamat pa rin ako na hindi ka nagdalawang isip na alagaan ng anak natin. And I am so sorry for doing this to you. She was so selfish. Ngunit para ito sa kanyang anak. Kinuha na niya sa crib ang anak. Nagmadali siya. Hindi naman kasi nagsalita o gumalaw si Edsel para pigilan siya. Nang malapit na siya sa labas ng kwarto, ay napahinto siya. Nang biglang nagsalita si Edsel. Ingatan mo na lang yung anak natin. May sakit sa puso si Azzy. Nalaman ko yun dahil parati yung nilalagnat. At pina-check up ko pa sa doktor. Paliwanag nito, talagang nanginig ang kanyang kamay. Tumulo na rin ang kanyang mga luha. Tinignan niya ang anak. I'm so sorry, anak. Alagaan mo siya ng husto. Huwag mo na lang ulitin ang ginagawa mo. At kung sakaling mabuhay man si Azzy, sana hindi mo ipagkait sa kanya ang pangalan ko. Sabi pa nito. Pagkatapos itong sabihin, agad na siyang lumabas sa mansyon. Nang nasa loob na siya ng kotse, doon na siya umiyak na umiyak. Hawak ng kanyang papa si Azzy. Kung hindi ka pa ready, umiyak na lang muna. Masamang pumiyahe kung mabigat pa ang nararamdaman mo. Wika ng kanyang itay. Bumuntong hininga siya. Inilabas niya ang malalim at mabigat na hininga. Muling rumihiristo sa kanyang isipan ang sinabi ni Edsel kanina. Pupunta na muna tayo sa ospital. Imporma niya. Bumiyahe na sila at tumungo sa ospital. Hindi nga nagsinungaling si Edsel sa kanya. May sakit nga ang kanyang anak sa puso at sabi ng doktor, kaunti na lang ang buhay na mayroon si Azzy. Pa, ang sama-sama kong ina. I am so selfish. Umiyak siya ng umiyak. 1 linggo siyang walang tigil sa pag-iiyak dahil sa mga nangyaring kamalasan sa kanyang buhay. Akala niya maging okay na ang lahat. Manalig na lamang tayo sa Panginoon. Wala tayong magagawa. Sabi nito na pinakalma siya. Sana hindi ko na lang siya nilagay sa basket at ibinigay kay Edsel. Kung nandito lang siya sa tabi ko, nalaman ko na agad ang sakit niya. Sabi pa niyang punong-puno ng pagsisisi. Napayakap na lamang siya sa kanyang ama. Araw-araw siyang pinapakalma dito dahil araw-araw talaga siyang umiiyak. Nagsisisi siya sa kasalanan niyang ginagawa.
Naiintindihan naman kita, anak. Nagawa mo lang naman yun dahil akala mo ay hindi mo na kayang buhayin pa si Azzy. Mabuti nga ay si Edsel ang ama ni Azzy para malaman agad at maagapan ang sakit nito. Sambit pa nito. Ngunit mas lalo lamang siyang umiyak. Nang marinig niyang umiiyak si Azzy, nilapitan niya ito sa crib. Anak, sorry talaga kung nagawa ko yun sa'yo. Malambing niya sabi. Nagpunas siya ng kanyang mga luha. Biglang nagsalita ang kanyang itay sa likuran niya. Hindi kay iwanan ni Azzy. Tiyak ako na lalaban siya, kaya maging matatag ka rin. Ilang minuto ang lumipas ay tumahan naman agad si Azzy. Kinatitigan na lamang niya ang anak na may taning. Hanggang sa lumipas pa ang mahabang minuto ay may narinig silang isang kotse na pumarada sa harap ng kanilang bahay. May bisita ka ba? Tanong ng kanyang itay sa kanya. Kumunot naman agad ang kanyang noo. Wala po. Agad na umalis ang kanyang itay at ilang saglit pa ay tinawag siya nito sa salas. Cheryl. Sambit ni Enzel. Sa minutong yon wala siyang naramdamang galit dahil nga siguro yon sa kanyang nararamdamang pagod at pagsisisi sa mga nagawang mali. Ed, hindi na niya natapos ang sasabihin na sa bigla na lamang siyang nawala ng malay. Nagising si Cheryl na may narinig siyang usapan. Nasaan ako? Taka niyang tanong. Lumapit agad sa kanya si Edsel. How's your body? Binaling muna niya ang kanyang paningin. Hindi niya sinagot si Edsel. Pa, nasaan ako? Tanong niya sa papa nang makita niya ito. Nasa ospital ka. Simpleng sagot nito. Ayos lang din si Azzy. Huwag ka na mag-alala sa kanya. Bigla na naman tumulo ang kanyang mga luha. Hush. Don't cry again. Sabi ni Edsel sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hinayaan niya ito. Galit ka ba sa akin? Umiling si Edsel. Hindi ako magagalit sa'yo. Naintindihan ko na ang gusto mong mangyari. Kaya nawala na talaga ang galit ko. Kaya magpahinga ka na dyan para makauwi ka na agad. Paliwanag ni Edsel. Pinunasan pa nito ang kanyang mga luha. Ang sama ko. Naging selfish ako pero nandito ka pa rin sa tabi ko. Mahina niya sabi. Wala kang dapat ipag-alala ngayon. Hindi ka masamang tao. Nagawa mo lang yun dahil sobrang mahal mo si Azzy. At saka, nandito ako sa tabi mo dahil mahal na mahal kita. Sabi pa nito, hanggang sa humaplos pa ang kamay nito sa kanyang pisngi. Pinunasan din nito ang kanyang mga luha. Matulog ka na lang ulit para makapagpahinga ka. Overfatigue na kasi ang naramdaman mo. Sabi pa ni Edsel. Sinunod na lamang niya ito. Wala naman siyang ibang nagawa. Sa minutong ipinikit niya ang kanyang mga mata, ay naalala na naman niya ang kalagayan ng kanyang anak. Na makauwi na siya, 4 na araw na ang lumipas, ay nag-alala pa rin siya para sa kanyang anak. Sa kanilang bahay, agad niyang hinanap ang anak. Azzy? Sabi niya nang makita ito sa crib na mahimbing na natutulog. Pupunta tayo ng USA para mapagamot na agad siya ulit. Pagsasalita ni Edsel sa kanyang likuran, nilingon niya ito. Kapag Juan ay hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin, niyakap na niya si Edsel. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko, pero salamat kasi nandyan ka, sabi niya nahihiya. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ako at ang papa mo, darling. Kaya hindi na tayo magpatumpik pa. Pumunta na agad tayo bukas sa USA para magamot na ang ating anak. Sa station nito, kumalas siya sa yakap. Tumangu-tangu siya. Dahil magkaharap silang dalawa ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Kapag Juan ay hinaplos ang kanyang magkabila ang pisngi. Azzy will fight for his body. Kaya gagawin natin ang lahat na makakaya natin.
sabi pa nito. Suddenly, he kissed her too sweetly. Hinayaan niya si Edsel. Sa minutong yun, nawala naman ang kanyang nararamdaman takot. It melted with the anger she felt. Mapapatawad mo pa ba ako sa mga nasabi ko sa'yo? Tanong niya ulit. Tumawa ng mahina si Edsel. Ilang beses mo na akong tinanong ng ganyan. Siyempre, pinapatawad na kita. Wala ka naman naging kasalanan sa akin. Ako pa nga dapat ang magsasabi niyan sa'yo. Doon na siya napangiti. At muli na naman tumulo ang kanyang mga luha hanggang sa niyakap siya ulit ni Edsel na sobrang higpit. Kinabukasan, tinungo na agad nila ang USA. Magiging maayos din ang lahat. Sabi ni Edsel nang nakababa na sila sa airport. Binaling niya ang tingin sa paligid. Isa sa kanyang pangarap ay pumunta ng USA at ngayon natupad na iyon. Ngunit hindi nga lang dahil sa kasiyahan kundi sa problema ang kinakaharap. Nandiyan ang sundo natin. Imporma ulit ni Edsel. Pumasok na sila sa malaking taxi. Tinungo agad nila ang kondo ng kanilang pagstayhan. Magpapahinga pa ba tayo? Tanong ni Cheryl kay Edsel. Para sa kalagayan ng anak ninyo, mas mabuti na sigurong pumunta na kayo sa ospital. Saad ng kanyang ama. Tinignan niya ang mukha ng anak. As he looked like a healthy baby, pero may dinadamdam palang itong sakit. Ang sakit lang makitang nahihirapan pala siya. Sa ganitong bata pa siya. Sabi niyang nalulungkot. Lumapit sa kanya si Edsel. Hinawakan nito ang pisngi ng anak at hinalikan din sa noo. Ozzy will fight, and we will cast our prayers to the Lord. Malambing na sabi ni Edsel. Kumalma muna si Cheryl. Hinalikan din niya ang kanyang anak. Tumingin siya kay Edsel. Tara na. Ayaw niya dito. Tinungo na agad nila ang pinakasikat na ospital sa USA. Nang maasikaso na sila, ay kinakabahan na agad si Cheryl sa masasabi ng doktor. Naghintay lang muna sila sa labas sa emergency room kasi tinitignan muna ng mga doktor ang kanilang anak. Ano na lang kaya ang magagawa ko kung hindi kaya ni Asi? Tanong niyang nalulumay. Para talagang walang lakas ang kanyang buong katawan. Hanggang hindi magiging okay si Asi, hindi rin siya mapapanatag. Huwag ka na mag-alala. Magagaling na doktor ang mayroon ng ospital na ito. Pagbigay ng panatag ni Edsel sa kanya. Pagkahawak sila ng kamay habang hinintay ang paglabas sa mga doktor. 3 oras ang lumipas ay lumabas ang isang doktor. Agad silang napatayo. Doc, how is the patient? Tanong ni Edsel. Isa-isang tumingin sa kanila ang doktor, but his eyes were like sadness lingering. Kaya mas lalo siyang kinakabahan. The patient has a heart disease. She has a big hole. Imporma nito. Talagang nawala ng pag-asa si Cheryl pagkatapos marinig yun. Can you do your best to save our daughter? Tanong pa ulit ni Edsel na nanginginig na rin ang mga kamay. Isa-isa na namang lumingon sa kanilang doktor. We can save her, if. But the patient can endure our therapy. She is too weak. Sabi nito, napahagulhol na lamang si Cheryl. Napahandusay siya sa sahig. Dinaluhan siya ng kanyang ama dahil kausap pa ni Edsel ang doktor. Doc, we will pay enough money. Even more. Just save her. Please, give us the hope. Puno ng pag-asa ang boses ni Edsel. Mapaklang ngumiti ang doktor. We will try our best. This operation is 50-50. We can't ensure the life of your daughter. Nang umalis na ang doktor, ay doon na rin napaluhod si Edsel. Kahit pa rin pala ang mga magagaling na doktor ay hindi kayang pagalingin ng anak natin. Nagsasalita nito, lumapit na ito sa kanya. Nagyakapan silang dalawa. Our daughter. Hindi ko matatanggap kung ano man ang mangyari sa kanya. Umiiyak na talaga siya. May awa ang Diyos. Sambit naman ng kanyang ama.
Doon na muna tayo sa church. Suwestisyon ni Edsel. Parang walang lakas sa loob na naglakad si Cheryl. Kasalanan ko talaga ito. Giit pa niya. Humigpit naman ang paghawak ni Edsel sa kanyang kamay. Walang may gusto sa nangyari, darling. Bata pa lang si Asi, pero may sakit na siya. Sino ba sa atin ang alam agad yun? Pero bata pa siya. Ipinilig na lamang niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Nang marating na nila ang church sa mismong ospital, ay agad na nagdarasal silang tatlo. Hanggang sa natapos na sila, ay bumalik na sila sa waiting area ng kanilang emergency room. Sakto rin na lumabas ulit ang doktor. Manalig tayo. Bulong ni Edsel na pinapalakas ang kanyang loob. We did our very best, but the patient gave up. The operation was not successful. Diretso nitong imporma sa kanila. Sa minutong yon, lahat ng lakas sa katawan ni Cheryl ay para bang humiwalay sa kanya. Humahagulhol siya ng sobrang lakas habang si Edsel naman ay hindi agad makapagsalita. Asi. Banggit niya sa pangalan ng anak na punong-puno ng hapte. She cried. She cried the pain she felt. Sa isip niya, kung nananaginip lang siya, sana magising na agad siya dahil hindi na talaga niya kaya ang sakit na nararamdaman. 1 taon na ang lumipas. Nakapag-move on na si Cheryl at Edsel sa kanilang nawalang anak. Pero hindi mawawala na minsan ay namimiss nila ito. Mabuti na lang din ay nandyan si Edsel para mas mapahalagahan siya. Wala na rin takas ang kanyang pagiging pakipot. Edsel proposed to her and she said yes. Ready ka na ba? Malambing na tanong ni Edsel sa kanya. Ngumiti siya ng buong puso. Of course. Namimiss ko na kasi siya. Hinalikan siya ni Edsel sa lapi. She is happy in heaven now. Wala na tayong dapat ipag-alala. Ang importante ngayon, magpatuloy pa rin tayo. Sabi ni Edsel sa kanya. Namiss ko na talaga si Asi. Simple niyang sagot. Pumasok na sila sa kotse. Nang marating na nila ang sementeryo, ay agad nilang pinuntahan ang burol ng kanilang anak. Hi Asi! Kamusta ka na? Tanong niyang nakatingin sa cute na picture nitong nakalagay sa lapida. Huwag kang mag-alala sa mami mo. She is doing fine now. Pagsasalita naman ni Edsel. Ipinilig niya ang kanyang ulo kay Edsel. Kinatitigan nilang parehas ang mukha ni Asi. Asi, may sasabihin pala si mami sa'yo. Wika niya. Lumapit pa siya ng kaunti. Hinayaan lang din siya ni Edsel. Alam mo ba na buntis ako? Magkakaroon ka na ng kapatid. Sambit niya. Nang nilingon niya si Edsel ay nanlaki ang mga mata nito. Hindi kasi niya sinabi kay Edsel para maging surprise din niya. Talaga bang buntis ka? Paninigurado nito. Tumangu-tangu siya. Hinarap na ulit niya si Edsel. Surprise! Masaya niyang hiyaw. Kapag Juan ay niyakap na siya nito na sobrang higpit. Wow! Hindi ko inakala na mabubuntis pa kita. Masaya nitong linta niya. It's a blessing, darling. Hindi na napigilan ni Cheryl ang kanyang mga luha. Hindi ko na talaga ito sasayangin. We will become a happy family, darling. Malambing pang sabi ni Edsel. Tumangu-tangu siya. Pagkatapos nun ay agad nilang nilagay sa picnic lot ang kanilang pagkain. Nagkwentuhan silang dalawa na para bang makakausap talaga nila ng normal si Asi. Ang bilis ang panahon, no? Giit ni Edsel sa kanya. Parehas silang nakahiga. Umunan siya sa braso ni Edsel. Ang bilis nga. 1 taon na talaga ang pagkawala ni Asi. Kwento ni Cheryl. Naka-move on ka na ba talaga, darling? Tanong pa ni Edsel sa kanya. Tumahimik na muna siya bago sumagot. Tinignan niya ang mga sea of cloud. Ngumiti si Cheryl na para bang nakikita niya si Asi. Sa tingin ko naman ay naka-move on na ako.
Namiss ko lang talaga ang anak natin. Paliwanag niyang nakatitig pa rin sa mga ulap. Hanggang sa natahimik ulit silang dalawa, ninanamnam nila ang katahimikan ng buong paligid, ngunit nabulabog lamang sila nang biglang kumalam ang kanyang tiyan. Ang bilis ko na yatang magutom ngayon, natatawang sabi ni Cheryl. Tinawanan naman siya ni Edsel. Kiniliti siya nito hanggang sa napuno siya ng tawa. Nang tumigil na sila ay kumain na rin sila. Habang kumakain, biglang nagtanong ulit si Edsel sa kanya. Darling, ready ka na bang makasal sa akin? Titig na titig ito sa kanya. Ngumiti naman agad si Cheryl. Oo naman, handa na akong ikasal. At saka, kung darating man yun, siguro sobrang saya ko. Matamis naman na ngumiti si Edsel sa kanya. Tumayo ito na kanya namang ikinagulat. Aalis na ba tayo? Taka niyang tanong. Ngumiti lang si Edsel sa kanya. Kumain pa rin siya ng prutas hanggang sa hinawakan nito ang kanyang kamay para makatayo siya. Hindi pa tayo aalis kasi may sasabihin pa ako sa iyo. Paliwanag nito. Hindi nga talaga maintindihan kung ano ang gagawin nito kaya sumunod na lamang siya. Darling, kay bilis ng panahon, may nawala sa atin sobrang mahalaga. At alam ko may darating na naman bago na katangi-tangi. I ask you if you're ready to get married. May kinalaman yun sa sasabihin ko sa iyo. Huminto ito sa pagsasalita. Hinawakan ni Edsel ang kanyang magkabilaang pisngi. He was so sweet. His stare was mesmerizing. Muli itong nagsalita. Kaya naman, sa araw na ito, gusto kong marinig galing sa boses mo kung totoo ka nga bang ready na sa marriage. Darling, will you marry me? Unti-unti na rin itong lumuhod sa kanyang harapan. Kinuha pa nito ang singsing na nasa bulsa. Darling, tanging sagot niya habang napatakip ng bibig. Nagpipigil na rin siya ng kanyang mga luha dahil gusto lamang niya nakangiti siya. Darling, will you be my wife? Muling tanong nito. At kahit anong pigil man ni Cheryl ay talagang tumulo na ang kanyang mga luha. Pero ngumiti pa rin siya. Yes, I will marry you. Masaya niyang sagot. Naramdaman na agad niyang isinuot nito sa kanyang daliri ang singsing. Pagkatapos ay hinalikan na siya ni Edsel. Thank you, darling. Hindi ko sasayangin na pagkakataon na ito. Mamahalin kita sa abot ng aking makakaya. Paninigurado nito. Tumangutango si Cheryl. Sa minutong yun, may lumabas ng salita sa kanyang bibig. Akala ko hindi ko na maranasang maikasal. Akala ko hindi nahahantong sa ganito ang buhay ko, Ed. Thank you for not surrendering on me. Nandyan ka pa rin kahit pilit kitang tinataboy. Hindi mo talaga ako sinukuan. Mahaba niyang linta niya. Kahit anong kagat ng kanyang labi ay talagang tumulon na ulit ang mga luha niya. Malaki ang pasasalamat ko na dumating ka sa buhay ko. Pasasalamat pa niya. Nag-collide ang kanilang mga noo. Sumagot agad si Edsel. Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Kasi dumating ka sa buhay ko. You give colors to my life. Alam mo yun, kasi naikwento ko sa iyo na muntikan ko nang kitilin ang sarili kong buhay. Paliwanag nito. But we are so lucky to each other in a different ways. Marami tayo ng pagsunduan. Ngumiti siya. Aswerte ko talaga sa iyo. Gwapo na, mayaman na, matalino na, at mapagmahal pa talaga. At swerte ko rin sa iyo kasi wala kang kasing tulad. Sabi naman nito. Nagtawa na silang dalawa. Nang tumigil ay nag-connect si Edsel sa dala niyang Bluetooth speaker. Magsayaw tayong dalawa. So station ito. Natawa naman si Cheryl. Dito pa talaga natin gagawin yan? Oo, pwede naman yun. Para di naman makita tayo ni Asi na sobrang saya na natin. Depensa nito. Nagibit na lamang siya ng balikat.
Pagdating talaga kay Edsel, matitiklop ang pagiging maldita niya minsan. Nang tumugtog na ay hinawakan na agad siya nito sa baywang. Humawak na rin siya sa balikat nito. Gone the days you felt so sad. Sambit ni Edsel habang malambing silang nagsasayaw. Nakapikit pa ang kanilang mga mata. Sa minutong yon, walang ibang iniisip si Cheryl kundi ang mas lalo pa silang sumaya. Lumaya sa pighati at magpatuloy pa sa buhay. For a happy life, bulong niya. Nagpatuloy lamang silang dalawa. She felt being loved. She felt strong and worth it. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.